Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakibagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Muli sa Diyos sa kaitaasan. Ka namin sinasamba ka sapagkat ikaw lamang ang banal. Panginoon,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang panandaan ng aming sinasampalatayanan ay iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno. At inihag mo kaming lubos na kinupkop bilang mga anak. Ngayon kaming nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal. Kami naway pagindapating maging tagapamanang kanyang katambal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Ang buwan ay maghahari, maglakang kalupan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salik sa katarungan. Maghahari, lakas niya'y mananatili. Iyong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag iyong kaniyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kaniyang kadakilan. Panginoon, maghahari, lakas niya'y mananatili.
dakila't hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginoon, maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak, siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw na karimlan na tumatanglaw sa inyo, hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Ikaw, Kristo, ang humirang upang kami maging bayan ng pari at haring banal. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad na sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol,
isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya'y nang liniman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na laang nang marinig nila ang tinig, at sila'y napasubsob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya. "Huwag kayong matakot." At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggang hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo. Mga minamahal na kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Father. Noong pong year 2000, siguro doon walang po ako nagkakaroon ng muwang, kaya po noong year 2000, maraming naglabasan ng mga sikat na Filipino dermatologists, kagaya po ni Doktora Vicky Bello. Hindi ko po siya pinopromote ha, nakasabilaan po ito. So ito lang po yung kakilala ko na si Doktora Vicky Bello, na kung saan madaming artista ang lumalapit sa kanya. Siguro marahil marami din po mga personalities o mga private persons ang lumalapit kay Doktora Vicky Bello, na kung saan madaming gustong ipabago sa kanilang mukha. Gusto nilang ipabago ang some of their body parts o yung ilang sa kanilang katawan. For example, gustong pumuti, gustong tumangos ang ilong, maging makapal ang kilay, o ang labi na halos sinampal ng tabla ang labi. Kaya nga, ito po yung kagustuhan ng ibang tao. Gusto nilang may mabago sa kanilang physical appearance. In short, gusto nilang magkaroon ng ibang anyo. Yung feeling na tumatanda na ay gustong magpabata. At kung kayo ang tatanungin, marahil kung may pagkakataon kayo na may baguhin sa inyong katawan, ano ito? Ano pong inyong ipapabago kung kayong bibigyan ng pagkakataon? Siyempre, hindi nyo sasabihin sa akin, ano? Pero yung iba siguro gusto magpapayat, gusto magpataas ng, tawag dito, magpabata ang mukha. Pero meron tayong desire na magkaroon ng pagbabago sa ating physical appearance. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, nabanggit ko po ito, mga kaisipang ito, dahil ngayong ligong ito ay ating pong ipinagdiriwang ang kapiyastahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon, o yung tinatawag po nating Transfiguration, kung saan ipinapakita dito ang kadakilaan ni Jesus. Pinapakita dito yung tunay na anyo ng ating Panginoong Jesucristo kung siya ay nasa langit na. At ayon po sa mga biblical scholars, ang ginamit pong salita ay hango sa wikang Griego na metamorpho, na may ibig sabihin ay to transform. Kaya nga ang nangyari sa bundok ng Tabor ay isang patunay na mangyayaring kadakilaan kay Jesus. Una, siyempre, naroon pa rin ang pagkatakot ni Jesus doon sa event na yon. Kaya nga, noong nandun na siya sa bundok na yon, sa tuktok na bundok, nakita niya o nandun din sa piling niya ang dalawang dakila, si Elijah at si Moises. At itong dalawang ito ay naroon upang ipaliwanag sa kanya ang mangyayaring ayon sa nakasulat na siya o si Jesus ay magbabata ng hirap at sakit at magtatagumpay sa kanyang misyon dito sa lupang ibabaw. Ipinapakita ng Transfiguration event ang pagpapanibago ng mukha ni Jesus, ang isang mensahe na dapat may mangyari
na kadakilaan at kailangan masunod ang nakasulat sa mga matatandang tipan o sa tipan sa mga pagbasa o yung nakapropesiya, kailangan matupad. At isang step ito ang kanyang pagpapanibago na mukha sa mangyayari. At sa kanyang pagbabagong anyo, naroon din po ang tatlong alagad na sina Santiago, Pedro at Juan. At ayon sa tatlong iyon, o yung naramdaman ng tatlong iyon, ayon po sa mga biblical scholars, ay tinatawag na momentary glimpse of heavenly glory, na kung saan naramdaman nila ang panandalian, ang langit. Pinatikim sa kanila kung ano ang langit kasama si Jesus. Pero isang patikim lamang ito, kumbaga, isang suspense na kung saan sa konting oras na kasama nila si Jesus doon sa bundok, isang oras o isang minuto lamang o momentary event lamang iyon. Ibig sabihin, hindi panandalian kasi glimpse lamang ito. Para po bang tayo ay nag-aabang sa isang bagay? For example, nanonood tayo ng telenovela, Batang Quiapo, inaabangan nating may mangyari, may hinihintay tayong mangyayari, pero bigla na lamang mapuputol ang kasiyahan. At sasabihin ninyo, nako, next Friday pa ito babarilin. Ano nga pong pangalan noon? Ano nga pangalan? Nanonood po ako noon pero hindi ko alam ang anak ni Coco Martin. Yan. Next Friday papapatayin o babarilin si Coco Martin. So, may hinihintay po tayo. Meron po tayong inaasam na makita. At ito po yung nangyari doon sa tatlong alagad. Glimpse of momentary heavenly glory. Panandalian lamang, patikim lamang. Dahil kung ating isipin, yung naranasan ng tatlong apostol na ito, akala nila ito na, pero may more pa pala sa darating na panahon. But the point is, pinatikim ang langit sa tatlong alagad. Kaya nga po mga minamahal na kapatid, sa ating pagdiriwang, dinadala tayo ng mga pagninilay sa salitang pagbabago. At kung ating isipin, lahat naman ay nababago. Kahit ang mundong ito, nagbabago. Kahit ang physical body natin, nagbabago. Naturo ito sa tao at sa mundong ito na tayo lumalawak, lumalaki at umuunlad. Ito po yung pagbabagong hindi pwedeng mahinto. Mundo nagbabago, katawan nagbabago, pati pag-uugali nagbabago. Kaya nga, ito yung mga negative, ang ugali ay nagbago dahil sa kasamaan, ay siguro yun yung negative. Pero kung ang pagbabago naman ay kabutihan, kagaya na nangyari kay Jesus, ito ay isang dakila. Kaya nga po, sasabihin natin, tama nga naman si Father, nagbabago po ang mga nakapaligid sa atin. For example, yung dating mabait, naging mataray. Yung dating may utang, nagtatago pa rin. So maraming pagbabago ang nangyayari. Pero isang hamon pa rin sa atin na tayo bilang taong naglalakbay patungo sa buhay kabanalan, dapat may pagbabago sa ating buhay. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan sa pananampalataya, isang paalala sa atin na ang transfiguration event na ito ay isang pagbabago at sana ito ay sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Kung ating titignan, ang mukha ni Jesus ay maningning daw, sabi sa Ebanghelyo, napakaningning. At ito yung mukha ng mga banal. Ito yung mukha na talagang sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. At kung babalikan din po natin sa turo ng simbahan sa Catholic Catechism of the Catholic Church, sinasabi doon, tayong lahat kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. We are image and likeness of God. Kaya nga, tignan niyo po ang inyong katabi kung nagniningning ang mukha ng mga iyan. Tingnan niyo po, nagniningning po baga ang mukha ng mga iyan? Kung nagniningning ang mga mukha ng mga iyan, sila ay banal. Okay? Sila po'y gumagawa ng kabutihan. At tignan nyo po yung katabi ninyo, kung ang mukha niyan ay parang akala mo ay pinagsakluban ng langit at lupa, hindi maliwalas, na kung ang daming stress sa buhay.
O, sabihin natin pangit. May pangit po bang ginawa ang Diyos? Wala naman, ano? Yung lang hindi marunong mag-ayos, ano po. Pero walang ginawang pangit ang Diyos. Pero, tingnan niyo po yung mga taong yan, nakala mo'y nasa kanilang mukha ang bigati ng Biyernes Santo. At yung mga taong yan, ang mga nananatili pa rin sa kasalanan. Kaya nga, isang paalala sa atin na kung tayo kawang isang Diyos, dapat ang mukha natin ay maliwalas at handa sa buhay kabanalan. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan sa pananampalataya, ang paalala sa atin pa rin ay ang pagbabago ng mukha. Kaya nga sa buhay natin, kung nais natin magbago, dapat unahin muna natin gumawa ng mabuti. Baguhin muna natin ang pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Dahil kung uunahin natin ito, mababago ang pagtingin ng ating kapwa sa atin. Kumbaga, if you do good things, magliliwanag ang mukha mo sa iyong kapwa. Kung gumagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, mismong kapwa mo na ang makakatingin sa iyong mukha na nagliliwanag at maliwalas. At ito ang simbolo ng kabanalan. Kaya naman sa misang ito, isang paalala sa atin na ang pagbabago ay nagsisimula sa paggawa ng kabutihan. At dahil diyan, mararanasan ng ating kapwa ang glimpse of heavenly glory. Nais kong tapusin ang aking humiliya sa isang panalangin ng aking kaklase na kakanina ko lamang pong nabasa na sabi ko, pwede kong ibahagi sa inyo. Sa kong kaklase na taga-Kugumaka. At ito po yung sinasaad, isang panalangin na nagpapaalala at sa ating lahat na ang Transfiguration event ay isang pangyayaring dapat bumago sa ating buhay. At ito ang panalangin. Dear Jesus, life is not easy. We follow you in paths of suffering and sacrifices. Thank you for your glorious gift of transfiguration that awaken us with sense of wonder, courage, and clear sense of the glory of the goal of our journey to be with you in glory. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ipayag natin ng ating pananampalataya, sumasampalataya ako Sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagkadiyos, at sa pamagitan niya ay ginawa ang lahat dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Berhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at tumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dalhin natin ngayon sa Amang bumubuhay sa atin ang mga kahilingan, nagpapahayag ng malasakit natin sa kapakanan ng sambayanan at ng sandaigdigan. Ang tugon sa mga panalangin, Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyong anak. Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyong anak.
upang ang simbahan ay magpalaganap ng pagbabahagi sa gitna ng kultura, ng pagkakanya-kanya at pagtatapon ng itinuturing na wala ng silbi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyong anak. Upang ang mga bansa ay magpunyaging magpanibago ng mga sistema ng lipunan para mapaglingkuran ang mga mahihina at pinababayaan, manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyong anak. Upang ang mga bumubuo ng sambayanang Kristiyano ay maging masigasig sa pangangaral ng mabuting balita sa lahat ng dako, manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyong anak. Upang ang bawat isa sa atin ay makinig kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng paglilingkod at paglimot sa sarili, manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyong anak. Upang ang mga nabibigatan dahil sa karamdaman, kapansanan at pagdurusa ay palakasin ang tiwala sa kabutihan ng may kapal, manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyong anak. Upang ang mga kaanib ng pag-ibig sa kapwa at tagapagtaguyod ng responsableng mass media ng BMFM Spirit 103.9 at Bulletin Lucentino at ng programa ng Balik Handog ay tumupad sa kanilang mga pananagutan, manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyong anak. Upang ang mga yumaong kasapi ng pag-ibig sa kapwa at lahat ng lumisan na sa daigdig na ito ay magtamasa na walang kapantay na galak sa piling ng may likha, manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyong anak. Ama naming mahabagin, tulungan mong tumalima kami sa turo ng iyong bugtong na anak. Nawa'y maging kalugod-lugod sa iyo ang aming pamumuhay na tinatanglaw ng kaluwalhatian na saksihan ng mga alagad sa pagbabagong anyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Humanay na po ang mga may dalang sobre ng love offering para po sa pag-aalay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparamnan nawa sa sinag niyang maningning sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangamba't takot ng mga alagad na magaganap sa krus. Dito'y inilahad niya ang kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanan sa kanyang pangunguluhan. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo ay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inalalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na nag-utos sa pagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing pinagkanlulusiya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya yon. Inibot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng anak na sa aming nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya't bilang pasalamat ngayong aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami pagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, kaysa ni San Fernando na aming patron, San Juan Pablo Ikalwa, San Jose ng Capertino, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito, ang aming pakikipagkasundo sa iyo, ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa panampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Melrey, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong pinining sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngay tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawiin, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makarating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng kagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumenyo. At sumaiyo rin. May ngiti po sa inyong mga labi, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyo lahat. Ang lahat po ay magsiluhod.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinagap naming banal na pakikinabang ay siya na magbabago sa amin sa pagiging kalarawan ng niloob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng tibay ng kalooban ang iyong sambayanan upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang makagkamit ng pagmamahal mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At kayong lahat ay pagpalain nawa ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ng Diyos.